Ang mahiwagang paglalakbay ni Juan. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang batang lalaki na nagngangalang Juan. Siya ay masayahin at palaging handang tumulong sa iba. Isang araw, habang naglalaro si Juan sa labas ng kanilang bahay, may dumating na ibon na may dala-dalang liham. Ang liham ay nagmula sa isang mahiwagang prinsesa na nangangailangan ng tulong. Kailangan niyang makuha ang nawawalang mahiwagang perlas upang mailigtas ang kanyang kaharian mula sa isang malupit na dragon. Nagpasya si Juan na tulungan ng prinsesa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimula ng kanyang paglalakbay patungo sa kaharian ng prinsesa. Sa kanyang paglalakbay, dumaan si Juan sa iba't ibang lugar. Nakita niya ang mga bundok, mga ilog, at mga kagubatan na hindi niya pa nakikita noon. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap si Juan sa kanyang unang hadlang, isang malaking bato na nagharang sa kanyang daan. Gamit ang kanyang talino, naghanap siya ng paraan para maalis ito. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Juan ang isang kaibigan, isang malaking ibon na nagngangalang Maya. Si Maya ay nag-alok ng tulong kay Juan sa kanyang misyon. Binigyan si Juan ni Maya ng isang mapa na magtuturo sa kanila kung saan matatagpuan ang mahiwagang perlas. Dumaan sila sa isang malaking bundok. Kahit na mahirap ang pag-akyat, hindi sila sumuko. Tumawid sila sa isang malalim na ilog. Gamit ang kanilang lakas at tapang, nalampasan nila ito. Dumaan sila sa isang madilim na kagubatan. Sa kabila ng takot, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sa kanilang paglalakbay, nakaharap sila sa isang malaking hayop. Sa tulong ng kanilang tapang at talino, nalampasan nila ito. Sa isang lihim na lugar sa kagubatan, nakakuha sila ng isang mahiwagang gamot na magpapagaling sa kanilang mga sugat. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay, sila ay naabutan ng isang malakas na bagyo. Sa kabila ng hirap, hindi sila sumuko. Sa gitna ng bagyo, nawala si Maya. Nag-isa na lamang si Juan sa kanyang paglalakbay. Naghanap si Juan kay Maya. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kanyang paghahanap, nagkamali si Juan at nahulog sa isang malalim na hukay. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, humingi si Juan ng tawad sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at nagpasyang ituloy ang kanyang misyon. Sa wakas, natagpuan ni Juan si Maya. Nagdiwang sila sa kanilang muling pagkikita. Sa kanilang huling hadlang, sila ay nakaharap sa malupit na dragon. Sa kabila ng kanilang takot, hindi sila sumuko. Nakipaglaban sila sa dragon. Sa tulong ng kanilang tapang at talino, nagtagumpay sila. Sa wakas, nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Nakakuha sila ng mahiwagang perlas at nailigtas ang kaharian ng prinsesa. Bilang gantimpala sa kanilang tagumpay, binigyan sila ng prinsesa ng isang espesyal na regalo, isang mahiwagang singsing na magbibigay sa kanila ng walang hanggang kaligayahan. Dahil sa kanyang mga karanasan, nagbago si Juan. Naging mas matapang, mas matalino, at mas maawain siya. Pagkatapos ng kanilang misyon, umuwi sila sa kanilang bayan. Tinanggap sila ng kanilang mga kababayan ng may malasakit at pagmamahal. Nagdiwang ang buong bayan para sa kanilang tagumpay. Mayroong malaking handaan at sayawan. Sa gitna ng kasiyahan, nagpahalaga si Juan sa kanyang mga karanasan. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagkakaibigan, tapang, at pag-asa. Pagkatapos ng lahat, nagsimula si Juan ng kanyang bagong buhay. Naging mas masaya at mas makabuluhan ang kanyang buhay. Sa kanyang huling araw, ibinahagi ni Juan ang kanyang mga karanasan sa mga bata sa kanilang bayan. Tinuruan niya sila ng mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Sa huli, natutunan ng lahat ang kahalagahan ng pagkakaibigan, tapang, at pag-asa. At sa bawat araw, naaalala nila ang mahiwagang paglalakbay ni Juan.